3 taon akong nagtatrabaho. May sweldo, may overtime pa. Pero pag tinanong mo ako kung magkano ang ipon ko noon, wala. Literal na wala. Ngayon, may 100,000 pesos na ako. At sa video na to, ikukwento ko sa iyo ang eksaktong ginawa ko para makarating doon. Hindi yung pang-Instagram na bersyon, yung totoo. Okay, so ganito nagsimula ang kwento ko. Noon, ang sweldo ko ay 22,000 pesos bawat buwan. Para sa iba, malaki yun. Para sa sitwasyon ko, monthly padala sa nanay ko sa probinsya ng 5,000 pesos, rent 6,500 pesos, food at transpo halos 7,000 pesos, tapos yung iba-iba pang maliliit na gastos. Literal na wala nang natitira. Or pag may natira, 500 pesos lang. Pag may unexpected, may nagkasakit, biglang kailangang umuwi sa probinsya, regalo sa kasal ng pinsan, utang agad. Yun yung cycle ko. Sweldo, gastos, ubos, ulit. Tapos isang araw, naisip ko, bakit ko ba gustong maabot ang 100,000 pesos? Malaki ba yun? Maliit ba? Para sa akin, ang 100,000 pesos ay hindi ang end goal. Yun ang unang checkpoint. Yung una mong patunay sa sarili mo na kaya mo palang mag-ipon. Kasi pag nakuha mo ng 100,000 pesos, mas madali na ang mental battle para sa 200,000 pesos, tapos 500,000 pesos, tapos 1 million pesos. Pero kailangan mong magsimula sa isang tiyak na target. At para sa akin, 100,000 pesos yun. Pero paano nga ba? Una, tinanong ko ang sarili ko, ano ba talagang nangyayari sa pera ko? Kaya ginawa ko ang isang bagay na hindi ko pa nagagawa noon. Nag-track ako ng gastos ko ng isang buwan. Lahat. Kahit yung 20 pesos na candy, kahit yung 50 pesos na extra rice. Lahat. At nung nakita ko yung resulta, nasyak ako. Halos 2,500 pesos bawat buwan napupunta sa mga bagay na hindi ko naaalala kinabukasan. Milk tea dito, merienda doon, yung Shopee na sale lang naman. Hindi malaking halaga sa isang araw, pero sa isang buwan, malaki. Doon ko natutunan yung pinakaimportanting aralin. Hindi ang laki ng sweldo ang problema. Ang direksyon ng pera ang problema. Kasi kung walang direksyon ng pera mo, gagalaw ito palayo sa'yo. Guaranteed yan. Kaya nagdesisyon ako mag-apply ng kung tawagin nating bayad muna, ipon agad system. Paano ito gumagana? Simple lang. Pag dumating ang sweldo ko, bago pa man ako mag-isip ng kahit ano, automatic na nag-transfer ng 2,000 pesos sa ibang account. Hindi yung pangunahing account ko. Ibang account. Yung hindi ko nagagalaw sa araw-araw. At dito, may trick akong natutunan na sobrang epektibo. Yung tinatawag na out of sight, out of mind. Noon, yung mga nagtitipid talaga, gagamitin nila ang passbook account. Alam mo yon, yung bank account na hindi ka pwedeng mag-withdraw online, kailangan mo pang magpunta sa branch, dalhin yung passbook, pumila. Yung inconvenience mismo ang nagpuprotekta sa pera mo. Ngayon, hindi na kailangan ng passbook, pero yung konsepto, pareho pa rin. Buksan mo ang isang account na hindi nakalink sa iyong pangunahing app. Hiwalay, malayo sa tingin. Kasi pag nakikita mo lagi ang pera mo, mas malaki ang tukso. Bakit 2,000 pesos lang ang sinimulan ko? Kasi alam ko ang sarili ko. Pag mataas ang target, sasabihin ko, kaya ko sa simula. Tapos, susuko pagdating ng third month. Ang 2,000 pesos ay hindi nararamdaman. Pero sa loob ng isang taon, 24,000 pesos na. At lagi akong nagdadagdag ng kaunti pag may naiipon na sobra. May isa pang mahirap na parte. Ang family. Hindi madaling sabihin sa nanay mo na, Ma, 4,000 pesos na lang muna ang padala ko ngayon dahil may binubuo akong emergency fund. Ang nanay ko nung una, nagtampo. Nagtatanong kung may problema ba sa trabaho ko. Pero hindi ko siya sinagot na kasi gusto kong mag-ipon. Kasi para sa kanya, parang binibigyan ko ng prioridad ang sarili ko kaysa sa kanya. Ang sinabi ko sa kanya, Ma, gusto kong matiyak na pag may emergency sa atin, sakit, bagyo, kahit ano, may pondo tayo agad. Kasi kung wala akong ipon at mangyari yun, sinong tutulong sa atin? Wala tayo. Kaya ito ang ginagawa ko para sa ating pamilya. Ibang usapan na yun. Hindi na selfish ako. Nagiging protective na ako para sa pamilya ko. At totoo naman yun. Hindi mo maibibigay ang wala sa'yo. Pag wala kang ipon, ikaw mismo ang magiging pabigat pagdating ang emergency. Hindi ka makakatulong kung ikaw mismo ang lulubog. Kaya ang pagtatabi ng pera para sa sarili mo, hindi yun selfish.
Yun ay pagiging responsable para sa mga taong mahal mo. Pero heto ang importante, magtakda ng limitasyon. Hindi ibig sabihin na hihinto kang tumulong, ibig sabihin may hangganan. Kaya kong tulungan ka ng ganito, hindi humigit pa. Yun ang sustainable. Yun ang honest. Kasi pag walang limitasyon ng pagtutulong mo, ikaw ang mauubos. Makalipas ang 6 months, nasa 15,000 pesos na ang naipon ko. Sa iba, maliit lang yun. Sa akin, ito ang pinakamasayang numero na nakita ko sa bangko ko ng buong buhay ko nung panahong yun. At doon ko natutunan na kailangan mong i-celebrate ang bawat milestone. Hindi lang yung 100,000 pesos. Yung 10,000 pesos mo, selebrasyon yun. Yung 30,000 pesos, selebrasyon din. Hindi kailangan malaking party. Kahit magluto ka lang ng mas masarap na ulam o kaya samahan mo ng panghimagas, okay na yun. Kasi ang savings journey ay hindi 100-meter sprint. Ito ay marathon. At sa marathon, hindi ka mabubuhay kung hindi mo i-appreciate ang bawat kilometro na natatapos mo. Tapos naghanap ako ng paraan para mapabilis yung ipon ko at natuklasan yung side hustle. Pero heto yung tip na gusto kong ibigay sa'yo. Huwag kang mag-side hustle ng bagay na hindi mo na-e-enjoy. Kasi pag napagod ka sa main job mo at pumunta ka pa sa isang bagay na hindi mo gusto, susuko ka. Guaranteed. Ang epektibong side hustle ay yung may passion ka. Yung kahit pagod ka, masaya ka pa rin pagkatapos. Para sa akin, yun ang pagtuturo noon. Para sa iba, event organizing, pagluluto, photography, online selling, hanapin mo yung bagay na natural sa'yo. Tapos, i-monetize. Ang pagod ay nawawala ng mas mabilis pag masaya ka. Yung dagdag na kita mula doon, direkta sa ipon, hindi sa gastos. Direkta sa ipon. Tapos dumating ang isa pang turning point. May nagsabi sa akin na i-open ko ang MP2 account sa Pag-ibig. Sinabi niya, yung interest doon ay mas mataas kaysa sa regular savings account. Yung dividend rate noon nasa 7%, kumpara sa bangko na halos 0.5%. Malaking pagkakaiba yon kung iniisip mo ng pera mo ay nakaupo lang sa bangko ng walang ginagawa. Kaya nag-move ako ng 10,000 pesos ko sa MP2. Yung natira, pinamaintain ko sa savings account ko bilang accessible emergency fund at patuloy ako naglagay monthly. Hindi magic yon, hindi straight line yon. May mga buwan na 2,000 pesos lang talagang nailipat ko. May mga buwan zero dahil may nagkasakit, may kailangang tulungan. Ganun talagang tunay na savings journey. Hindi perpekto. Pero bumabalik ako. Lagi akong bumabalik. At pagkatapos ng halos 3 taon, hindi 18 months, hindi 1 taon, 3 taon ng consistent pero hindi perpektong pagsisikap, tinignan ko lahat ng accounts ko, MP2, savings, at yung maliit na stocks account na binuksan ko. At ang total, 103,450 pesos. Umupo lang ako, tahimik. Kasi 3 taon akong nagtrabaho dati nang walang ipon. At ngayon, 3 taon din ang lumipas. Pero iba na ang kwento. Pero heto yung mas importanteng natutunan ko kaysa sa numero. Ang 100,000 pesos ay hindi ang tunay na tagumpay. Ang sistema na nagdala sa akin doon, yun ang tunay na tagumpay. Kasi pag nawala yung 100,000 pesos ko bukas, alam ko na kung paano ibabalik yun. Yun ang kapangyarihang hindi ninakaw ng kahit sino. May tinatawag sa finance na pay yourself first. Sa Tagalog natin, bayad ka muna bago ang lahat. Hindi ibig sabihin yan na hindi ka natutulong sa pamilya. Ibig sabihin yan ay kinikilala mo na ikaw din ay may pangangailangan at hindi yun selfish. Yun ay pagiging responsable. Parang sa kotse lang yan. Hindi ito tatakbo kung walang gasolina. Kailangan mong mag-fill up muna bago mo dalhin ang iba. Ganon din ang pera. Kailangan mong palakasin muna ang sarili mo. At isa pa, huwag mong ikumpara ang journey mo sa iba. Nakikita mo sa social media yung mga nag-post na naabot ko na ang 500,000 pesos. Tapos ikaw, nasa 15,000 pesos pa lang. Madaling ma-discourage. Pero yung taong yun, ibang timeline, ibang sweldo, ibang sitwasyon. Ang tunay na kalaban mo ay yung ikaw noong nakaraang buwan. Yun lang. Ikaw noong nakaraang buwan, nalampasan mo na ba? Yun ang tanong. So kung gusto mong magsimula ngayon, ganito ang gagawin mo. Una, itakda ang iyong why. Bakit mo gustong maabot ang 100,000 pesos? Emergency fund? Para sa pamilya? Para sa investment? Kailangan mo ng tiyak na dahilan.
Kasi yung dahilan ang magmo-motivate sa'yo sa mga araw na gusto mong sumuko. Pangalawa, buksan mo ang isang hiwalay na savings account, hindi sa pangunahing bangko mo. Pwede sa BPI, BDO, o kahit sa Maya o GCash Goals. Yung hindi mo makikita sa araw-araw na app na ginagamit mo. Out of sight, out of mind, pero hindi nawawala. Pangatlo, magtakda ng fixed na halaga na automatic na lilipat pagdating ng sweldo. Hindi yung kung may sobra. Kasi pag kung may sobra, lagi walang sobra. Wala. Kahit 500 pesos lang sa simula, 500 pesos muna. Huwag nang mag-isip ng malaki pa. Pang-apat, i-track ang gastos mo sa loob ng isang buwan, kahit isang buwan lang. Hindi para magpahirap sa sarili, para makita mo kung nasaan lumalayo ang pera mo. Pwede sa notebook, pwede sa notes app ng phone mo, kahit saan komportable ka. Panlima, at ito ang mahirap, kausapin ng pamilya mo. Hindi mo kailangang mag-declare ng independence o mag-away. Ipaliwanag lang, nagtatayo ako ng emergency fund para sa ating pamilya. Ganun lang. At magtakda ng limitasyon sa tulong mo. Hindi pagtanggi, limitasyon. May malaking pagkakaiba yon. Pang-anim, i-celebrate ang bawat 10,000 pesos. Huwag hintayin ang 100,000 pesos bago mo pahalagahan ang sarili mo. Bawat milestone, kahit maliit, patunay yun na gumagalaw ka. At sa marathon, yung bawat checkpoint ang nagbibigay sa'yo ng lakas para ituloy. At pampito, pag nakarating ka sa 50,000 pesos sa iyong savings, tignan mo ang MP2 ng pag-ibig o ang mutual funds. Huwag muna mag-stocks kung hindi ka pa handa. Mag-ipon muna ng matatag na pundasyon bago mag-invest. Alam ko na mahirap, lalo na sa Pilipinas. Pag may pera ka, parang may sumasampa agad. Pamilya, kaibigan, sariling gastusin mo. Maraming kumukuha ng atensyon ng pera mo. Pero tandaan mo ito, ang pinakamahal mong regalo sa pamilya mo ay hindi yung ibibigay mo ngayon. Yung maibibigay mo sa loob ng 10 taon. Kapag financially stable ka na, yun ang mas malalim na pagmamahal. At huwag mong hayaang pag-usapan ka ng iba tungkol sa journey mo. Ito ay personal. Yung ipon mo, hindi mo kailangang ipagpaalam. Hindi mo kailangang patunayan sa kahit sino. Gawin mo ito para sa sarili mo. Quietly, consistently, seryoso. Hindi overnight to mangyayari. Hindi kailangan ng perfect na timing o malaking sweldo. Kailangan lang ng desisyon. Ngayon. Hindi bukas. Ngayon. Ikaw yun. Kaya mo yan. Kung may natutunan ka sa video na ito, mag-subscribe ka na sa Jose Invests para hindi mo mapalampas ang susunod na video. At i-share mo to sa isang kaibigan o kamag-anak na parang stuck din sa kanilang finances. Baka kailangan lang nilang marinig na may paraan pala. Hanggang sa susunod, ingat lagi.